Noong 1868 ay merong mga nahulog sa bangin dahil sa walang tigil na pag-ulan. Nagtungo sila Dario Brando para magnakaw ng mapansin ng asawa na nakaligtas ang sanggol pero walang pake si Dario habang kinukuha ang singsing. Nakita niya rin ang isang maskara pero walang halaga ito para sa kanya. Nagising si George Joestar na inakalang nais siyang iligtas ni Dario kaya nais niya itong gantimpalaan. Samantala ang maskara ay biglang nabuhay dahil nalagyan ito ng dugo. 12 years ang lumipas ay binata na si Jonathan Joestar o kilala sa Jojo. Samantala masama na ang kalusugan ni Dario ngunit inutusan pa ang anak na si Dio na bigyan siya ng alak. Naiinis ang ama ni Jonathan dahil sa table manners nito. Habang si Dio ay nanalo sa pastahan ng chess pero pinagtripan pa siya ng kalaban. Samantala dalawang lalaking manyak ang pinapagtripan ng manika ni Irina. Kaya dumating si Jonathan upang iligtas ito ngunit masyado siyang mahina. At nang malaman na mayaman siya ay lalo pa siyang binugbog. Bago mamatay ay ibinili ni Dario na magtungo si Dio sa Joestar family upang magamit ito para maging mayaman at makapangyarihan ng anak. Bagamat nabugbog ay sinabi ni Jonathan na ginawa niya lang ang nararapat. Namatay na si Dario at bagamat kinamumuhian siya ni Dio ay ipinangako nitong magiging pinakamayaman siya kahit sa anong paraan. Naiwan ni Jonathan ang panyo kaya nakilala siya ni Irina. Dumating naman si Dio na may mapagmataas na tingin. Nakipagkilala si Jojo saka dumating si Danny na sinaktan ni Dio. Dahil kinamumuhian niyang may marangyang buhay si Jojo mula pagkabata nito. Nang dumating si George ay nagpalusot si Dio na akala ay aatakihin siya ni Danny. Tinanggap naman ito ni George dahil ito daw ay anak ng nagligtas sa kanilang buhay kaya pinalagpas na lang din ni Jojo ang ginawa nito. Sa pag-akyat ni Dio ay napansin niya ang maskara. Tutulungan sana ito ni Jonathan ngunit kinamumuhian siya ni Dio at nagbanta pa na magkapantay na sila ngayon at galit siya sa mga aso. Dahil sa pagdating ni Dio ay napagkumpara ng ama na mas gentleman si Dio sa kahit anong bagay. Maging sa street boxing kung saan defending champion si Jojo ay sumali din si Dio. Nang magsimula ay di niya ito matamaan kahit anong gawin. Ngunit tinamaan siya sa bodega dahil sanay sa suntukan sa slum si Dio hanggang sa tamaan siya sa mukha. Ngunit binalak pang tusukin ang kanyang mata. Biglang dumami ang tagahanga ni Dio at nag-recruit pa ng mga haters ni Jojo. Dahil ang goal ni Dio ay ang mawala ng pag-asa si Jojo upang makuha niya ang mana ng ama nito. Isang araw ay galit na rin sa kanya ang mga kaibigan at tinawag pa siyang Jojo Damarites dahil sa fake news na pinapakalat ni Dio kaya dito na siya labis na nagalit. Mabuti na lang ay meron siyang aso na nanatiling tapat sa kanya. Nakita niya si Irina pero umalis ito kagad. At nang makita ang ibinigay ay pinapabalik niya ito kinabukasan. Dahil dito ay naging magkaibigan na talaga ang dalawa. At iniukit pa ni Jojo ang pangalan nila kaya kinilig si Irina. Kaso nakita na naman sila ng kontrabida kaya inabangan nito si Irina at sapilitang kinuha ang first kiss nito. Nilinis ng dalaga ang lips gamit ang maduming tubig kaya labis na nagalit si Dio. At kinabukasan ay naging mailap ang dalaga kay Jojo dahil sa nangyari at nalaman sa mga talkmole na kagagawa nito ni Dio kaya agad siyang sumugod sa binatang villain. Pero inaasahan na nito ang kanyang pagdating kaya siya pa ang nasaktan nito. Subalit dahil sa naipon na sama ng loob ng bida ay nagpatuloy siya kahit masaktan nito. Hanggang sa mabugbog niya na nang tuluyan si Dio at tumalsik ang dugo sa maskara na nagkaroon ng mga paa. Napaiyak si Dio dahil di matanggap na sinaktan siya ng tinuturing niyang ipis at bago ito makapanaksak ay dumating si George at si Jojo pa ang nakitang nambubugbog. Nakita ng butler ang box sa sunugan ng basura pero di niya ito pinansin at tuluyang sinunog nang marinig niyang parang may tao sa loob. Si Irina naman ay iniiwasan pa rin si Jojo sa kahihiyan na nakuha ang first kiss niya. At nalaman pang si Danny pala ang nasunog dahil sa kagagawan ni Dio kaya nagmukmak sa kwarto si Jojo. Samantala si Dio ay naisip na kailangan niyang makontrol ang emosyon para di siya matalo ni Jojo. Lumipas ang ilang taon ay isang malaki at malakas na binata na si Jojo kaya kahit pagtulungan ay naipasan niya pa rin ang bola kay Dio na iniwasan ng mga kalaban upang makascore. Dahil dito ay nakapasok na sila sa championship dahil sa teamwork. Ngunit sa kabila nito ay di mapakali si Jojo na parang may mali. Nais ng interviewer na malaman ng tungkol sa pagkakaibigan nila Dio at Jojo pero sa loob ni Dio ay nagpapanggap lang siyang kaibigan. Malala na ang kalagayan ni George ngunit ayaw ni Dio na magtungo ito sa ospital dahil baka mas lumala daw ang sakit. Ipinangako naman ni George na makakakuha ng full financial support si Dio sa nais nitong career dahil parang anak niya na rin ito. Pagsapit ng gabi ay sinubukan ni Jojo ang maskara na nagmula sa ina. At naghanap din siya ng libro ng aksidente niyang makita ang liham mula kay Dario Brando. Mula dito ay nabasa ni Jojo na may kaparehong sintomas ang kanyang ama sa naging sakit ni Dario. Kaya naisip niyang may ginagawa si Dio sa gamot na dinadala sa kanyang ama. Pero nang kukunin niya ang gamot ay ayaw itong ibigay ni Dio. Kaya nais ng bida na manumpa si Dio sa pangalan ng biological father na si Dario na walang lason ang gamot. Pero nanuntok na si Dio dahil isang ipis lang daw ang sariling ama.
Kaya inisip ni Jojo na tama ang kanyang hinala at inihagis niya si Dio at nagbabala na lumayo sa kanyang ama habang pinapasuri niya ang gamot. Ngunit di makakapayag si Dio na masira ang matagal niya ng plano. Nagdala si Jojo ng mga legit na doktor at naniwala naman sa kanya ang ama pero habang wala siya ay kinuha ni Dio ang maskara upang gamitin itong pampatay kay Jojo. Makalipas ang 2 araw ay nakarating si Jojo sa Ogre Street sa London. Nagbabala ang isang lalaki na delikado ang lugar pero pumasok pa rin siya at di nagtagal ay may umatake kagad sa kanya na sinalo niya lang ang kutsilyo at sinapok ang mukha nito saka nagtanong kung may alam silang poison expert. Isa pang lalaki ang umatake gamit ang sombrero nitong may blade na sinalag ni Jojo saka sinipa ito sa pagmumukha. Subalit dumating pa ang napakaraming kalaban para siya ay patayin. Samantala naisip ni Dio na mamamatay na lang kusa si Jojo sa Ogre Street. Subalit pinigilan ni Robert Speedwagon na saktan nila si Jojo dahil di siya nito tinuluyan. Sagot ni Jojo na iniisip niya rin ang pamilya na may iwan nila. Dahil dito ay nakuha ni Jojo ang tiwala ni Speedwagon na tutulungan siyang makahanap ng poison expert. 3 araw na ang nakalipas pero tiwala pa si George sa kanyang anak. Samantala nagpapakalasing si Dio at napagtripan pa ng mga gunggong kaya pinamumog niya ng bubog. Sa kanya sinubukan ng maskara na nilagyan ng dugo ng isa nang magliwanag ito at inakala ng patay. Subalit inatake siya nito at di nakakaramdam ng sakit at napakalakas pa. Kaya nahuli siya at kinukuha ang kanyang dugo. Mabuti na lang ay sumikat na ang araw kaya ito namatay. Pag-uwi niya ay nag-aabang na pala si Jojo. Giit ni Jojo na naibigay niya na sa ama ang antidote. Ngunit di inaasahan na magmamakaawa si Dio sa kanyang mga nagawa. Ngunit nagbabala si Speedwagon na huwag siyang maniniwala sa isang ahas. Saka ipinakita ang lalaki na binilhan ni Dio ng lason. Nalaman na rin ni George ang tunay na nangyari. Pero nalaman ng maglalason na nakay Dio ang swerte ngayong gabi. Nang lalagyan na ito ng posas ay nilabas nito ang maskara at biglang sinaksak si Jojo pero iniligtas pala siya ng ama. Dahil sa dugo ay na-activate ang maskara, ngunit pinagbabaril na nila si Dio. Nais ni George na manahin ni Jojo ang singsing na nagmula sa kanyang ina. At ang butler ay naalala nung nakuha nila kay Dario ang singsing na binalak itong isanla. Nakakulong na si Dario ngunit ipinag-utos ni George na pakawalan ito at binigay ang singsing upang makaraos siya sa hirap. Humingi naman ng tawad si George at nakiusap na ilibing si Dio sa tabi ni Dario saka ito tuluyang namatay. Subalit nawala ang bangkay ni Dio at biglang winasak ang ulo ng butler dahil naging isa itong vampire. Sa kabila nito ay di ito kayang patayin ni Jojo kaya si Speedwagon ang bumaril subalit di ito namamatay. Inatake din ito ang isa pa at hinigop ang dugo saka inihagis sa kanila ang katawan. Sa kabila ng babala ni Speedwagon ay nais pa rin lumaban ni Jojo. Saka bumangon pa ang bangkay na papatayin si Speedwagon pero nailigtas ito ng bida. Saka sumugod si Dio na natusok sa kamay pero balewala ang sakit saka tinusok kay Jojo ang sandata nito. Nagtago sila kaya naghanap si Dio ngunit sinalubong siya ng apoy. Pero nakakapaghil ito bago pa siya masunog. Umatake ito ngunit nakatalon ng bida gamit ang espada. Saka napatalsik si Speedwagon ng apoy. Naglakad lang sa pader si Dio kaya tumakas si Jojo para mag-isip ng strategy. Samantala nag-aalala si Speedwagon sa kanya. Nakarating si Dio sa bubong na sinalag niya pero napatalsik pa rin siya. Subalit sumugod pa rin si Jojo upang sunugin ito ng kasama siya. Kaso nakatakas ito at nakakapit sa pader. Pero nakagawa si Jojo ng paraan upang muling makaakyat kay Dio. Kaso kapos kaya ginamit niya ang belt para makakapit sa kasinaksak niya ang vampire kaya binali ang buto ni Jojo pero di pa rin nakakabitaw sa kanya. Saka sinakto ito ni Jojo sa estatwa upang matusok at masunog sa apoy saka siya tinulungan ni Speedwagon. Matapos ang apoy ay hinanap ng maglalason ang maskara pero ginawa siyang alagad ng nakaligtas na Dio. Nag-aalala si Speedwagon kay Jojo ngunit nakita niyang inaalagaan na ito ni Irina nang walang tigil kaya napagod ang dalaga na kanyang sinalo. Samantala si Jack the Killer ay pumapatay ng kababaihan tuwing gabi. Na pinuntahan ni Dio upang gawin niyang sariling alagad. Nagtungo si Jojo pero di niya makita ang bangkay ni Dio. At habang naglalakad sila ni Irina ay isang lalaki ang sumusunod sa kanila. Bigla itong umatake sa ating bida saka nagpakilala si Baron Zeppeli. Naramdaman ni Jojo na gumaling at parang bago na muli ang kanyang braso. Giit ni Zeppeli na dahil ito sa kanyang paghinga. Pinakita din ito ang breathing technique kaya nakaipon ng energy. Saka sinuntok ang palaka ngunit ang bato lang sa ilalim ang nawasak dahil daw sa energy of hamon. At pinag-aralan niya daw ito upang matalo niya ang maskara na matagal niya nang hinahanap. Aksidente lang na napatubo ni Jojo ang mga dahon kaya napahanga si Zeppeli sa hamon energy na meron ito. Samantala patuloy sa pambibiktima si Dio upang magbalik ang lakas saka pinakain kay Jack ang bangkay. Nagsimula sa pagsasanay si Jojo sa ilalim ni Zeppeli. Sa nakaraan ay sumama daw siya sa ama na isang scholar at archaeologist kaya nahanap nila ang maskara sa isang Aztec ruin. Na-activate daw ng kasamahan ng maskara at inubos nito ang lahat ng nasa barko kaya tumalon siya pero sinundan pa rin ito sa dagat at sinipsip ang kanyang dugo. Mabuti na lang ay sumikat na ang araw.
Kaya ngayon ay hinahanap ni Zeppeli ang maskara para wasakin ito. Nakiusap si Jojo na magpaturo ng hamon energy. Agad naman itong tinuro ni Zeppeli sa kanya at pinakita ang zoom punch sa pamamagitan ng pag-dislocate sa mga joints sa tulong ng hamon energy. Dumating si Speedwagon para ituro sa kanila ang lugar kung saan nagtatago si Dio. Pagpasok pa lang nila sa tunnel ay tumigil ang kanilang karwahe. Dahil may pumatay pala sa hinete at nilagay pa ang ulo ng kabayo dito. Saka lumabas si Jack na tauhan ni Dio. Pero si Zeppeli ay nagawa pang magsali ng wine. At sinabing isipin ni Jojo kung ano sa tingin niya ang iniisip ng kalaban. Tama nga ang hinala ni Zeppeli na haharanggan nito ang labasan nila. Saka nilabas nito ang mga sandata at inatake sila na pinigilan ni Zeppeli. Dagdag pa ni Zeppeli na dapat ay di siya matakot upang mapanatili ang breathing technique saka tinuhad niya ang halimaw pero di man lang natapon ang wine. Nais ni Zeppeli na si Jojo ang tumapos dito sa pagpuntirya sa ulo. Ngunit tumakas na si Jack kaya binigyan niya ng wine si Jojo na bawal nitong matapon kundi ay di na niya daw tuturuan ng bida. Sinunod naman ito ni Jojo kaso dahil sa apoy ay nakita siya at inatake ng kalaban. Kaya tinapon niya ang ilaw ngunit nag-aabang na sa kanya si Jack. Si Jojo naman ay iniisip kung anong iniisip ng zombie at nalaman niyang ang wine ay para sa pagkontrol niya ng hamon energy. Kaya nalaman niya ang lokasyon ni Jack sa dilim at tinapos ito ng Sendo Hamon Overdrive technique. Nagpatuloy sila sa Wind Night Town na noon ay training ground para sa mga knight pero ngayon ay ginawang fortress kung saan pinagmimina ng uling ang mga preso. Naisip ni Jojo na doon nga nagtatago si Dio. Samantala nag-aaral din ng hamon energy si Speedwagon. Nang biglang kunin ng isang bata ang bag nila na may pera, gamit ang hamon energy ay nakalakad sa tubig si Zeppeli na ginawa din ni Jojo pero di perfect. Tapos ginamit muli ng bida ang hamon energy upang mahulog ang bata sa kanila pero tila wala itong alam sa nangyari. Paglubog ng araw ay lumabas ang mga zombie saka dumating si Dio. Kaya naisip ni Zeppeli na gumamit ng hipnotismo si Dio upang mapahabol sila doon ng batang si Poco. Kinalaban nila Zeppeli at Jojo ang mga alagad ni Dio. Sa kaniyaya ni Zeppeli ng balagbagan si Dio pero ayaw nitong bumaba sa mga insekto saka pinatikim ang evil aura nito at pinakita ang peklat na bigay ni Jojo kaya marami daw siyang pinatay para gumaling ang sugat. Nagalit ang dalawa sa nalaman kaya sumugod si Zeppeli ngunit nasa lag siya kaya nagpadaloy siya ng hamon energy. Subalit ginawa lang nitong yelo ang kamay upang sumabog ang mga ugat sa kamay ni Zeppeli at tatapusin na siya ngunit iniligtas ng ating bida. Sumipa pa si Zeppeli na binali lang ni Dio saka sila pinatalsik nito. Nabahala si Jojo kung paano nila matatalo si Dio. Tapos tinawag pa ni Dio ang malalakas na tauhan na sila Bruford at Tarkos. Ang mga ito daw ay dating mga knight ni Mary Stuart na pina-execute ni Elizabeth I. Mag-isa lang nalalaban si Jojo dahil di pa nagbabalik ang hamon energy ni Zeppeli. Kaya dinikit ito ni Speedwagon sa kanyang katawan para tulungan itong gumaling gamit ang init. Umatake ang bida kaso nahuli at hinigop ang kanyang dugo kaya di na rin siya makagamit ng hamon. Tapos nilabas ng isa ang napakalaking espada na ikinatakot nila. Giit ni Dio na ang dalawa ay nagmula pa sa 300 siglo kung saan ipinapatay sila kasama ng kanilang master na si Mary Stuart dahil sa pag-aagawan sa trono. At sinasabing nahirapan daw ang mga executioner na pugutan ng ulo si Tarkos. Dahil sa galit ng dalawa ay sila ang napiling buhayin ni Dio para sa kanilang paghihiganti. Subalit nag-generate ng hamon energy si Jojo at winasak ang buhok ni Bruford pero lalo pang ginanahan ang dalawa. May sumugod pang isang zombie subalit pinatay lang ni Bruford. Saka nagpaalam si Bruford kay Dio na siya ang papatay kay Jojo. Nabigla din si Jojo nang ginamit ni Bruford ang buhok sa espada kaya muntik na siyang mahiwa pero tuluyang nahulog sa tubig na sinundan ni Bruford. Di makakagamit ng hamon energy si Jojo dahil di siya makakahinga sa ilalim kaya iniwan na sila ni Dio. Ngunit nagulat si Bruford dahil sumisid pa ang bida at naghanap ng bato na may natrap na hangin. Kaya naman nakagamit siya ng malakas na hamon energy sa tubig. Tumakas naman si Bruford bago siya nito mapuruhan. Labis na nagalit ito at sumugod sa ating bida. Kaya nagbigayan sila ng mga atake ngunit nahuli ng buhok si Jojo at binalibag pa siya nito. Itinali siya nito sa puno saka hinigop ang kanyang dugo at walang magawa ang mga kasama dahil nagbabantay si Tarkos. Nang tutuluyan na siya ay nakatakas ang bida at pinagapang niya sa espada ang hamon energy. Saka napuno ng hamon ang kanyang katawan at walang awang pinagsusuntok ang pangit na kalaban. Nabuhay pa rin si Bruford kaya sumugod subalit nagulat silang di na umilag si Jojo pero di tinuloy ni Bruford. Dahil alam daw ng bida na nagbalik na ang pandaman ni Bruford kaya nakatakas na ito sa sumpa ng maskara. Dahil dito ay nagpasalamat sa kanya si Bruford sa binigay ang espada nito bago tuluyang naglaho. Ngunit winasak lang ni Tarkos ang armor ng kasama at sinabing wala itong kwenta. Winasak din ito ang kinatatayuan nilang lupa kaya nahulog sila.
Kaya naisip ni Zeppeli na gamitin ang mga dahon na pinagtulungan nila ni Jojo upang maging glider kaya tinukso ng bata si Tarkos. Napatanong sila kung saan natutunan ni Zeppeli ang lahat ng ito. Pinakita sa nakaraan nung nakilala niya ang isang doktor na gumagamit ng hamon energy sa panggagamot. Kaya naglakbay siya upang makilala ang sensei ng doktor na si Tom Petty. Akala ay ligtas na sila ngunit tinalon sila ni Tarkos. Ngunit napinsala ito ng hamon energy na nilalabas nila. Ligtas silang nakalanding ngunit tumama sa pader si Tarkos. Subalit nakaligtas pa rin ito. Binuksan ni Jojo ang pinto ngunit nahuli siya ng kadena dahil nakapasok siya sa isang deathmatch kay Tarkos. Giit ni Tarkos na marami na siyang napatay dito noon. Pinagsusuntok ni Zeppeli ang pinto kaya nasugat lang ang kanyang kamao. Giit ni Tarkos na nasa mga collar nila ang susi sa isa't isa kaya ang mananalo lang ang makakatakas. Sumugod si Tarkos at sinubukan ng bida na magpagapang ng hamon energy ngunit di ito nakakaabot. Sinipa pa siya kaya kailangan niyang pagalingin ng braso kaso di siya makagamit ng breathing technique. Walang magawa ang mga kasama ngunit alam ni Poco na may magagawa siya kung di lang siya natatakot. Kaya naalala nung lagi siyang binubugbog kaya pinagalitan siya ng ate dahil di siya lumalaban. Kaya ngayon ay naglakas loob siyang pumasok na sinubukan pang pigilan ng dalawa. Nang makapasok siya ay muntik ng pumanaw kundi lang tinulungan ni Jojo pero nasaktan pa rin ito. Sa kanya binuksan ang pinto para sa dalawang kasama. Biglang naalala ni Zeppeli ang sinabi ng master na kamatayan lang ang naghihintay sa landas na kanyang pinili pero nakahanda siya dito.